May 40 bagong patrol boat ang inaasahang magpapalakas sa Philippine Coast Guard. May kontrata na, may napakalaking halaga na inilaan. Pero ngayon, may isang tanong na lalong mahirap sagutin, nasaan na ang 40 bangka? Dahil ayon sa pinakahuling impormasyong ibinahagi noong Agosto 13 ng isang kilalang taga-subaybay ng modernisasyon ng Coast Guard, wala pa ring malinaw na schedule kung kailan ihahatid ang OSIA FPB-110 Mark II. Hindi pa rin ganap na napagpapasyahan kung saan itatayo ang lokal na pasilidad ng OCEA. At posible ring hindi pa tapos ang pag-aayos ng mga huling kondisyon ng pautang mula sa panig ng France. Balikan natin ang kwento. Noong Mayo 2025, may Notice of Award para sa proyekto ng Coast Guard na 40 bagong fast patrol craft. Ang dating halaga ay humigit kumulang 25.8 bilyong piso. Ngunit noong Mayo 2026, inaprubahan ng Economic and Development Council ang pagtaas ng kabuuang halaga sa 31.8 bilyong piso. Ngunit mahalagang linawin, ang pagtaas ng proyekto ay hindi automatikong nangangahulugan na may problema o nasayang na pera. Maaari itong sumasalamin sa pagbabago ng presyo, kondisyon ng financing, karagdagang kagamitan, lokal na produksyon, o iba pang teknikal na kinakailangan. Ang mas kapansin-pansin ngayon ay ang timeline. Kung ang kontrata ay matagal nang nasa proseso, natural lamang na asahan ng publiko na mayroon ng malinaw na unang batch, petsa ng paggawa, at petsa ng pagdating. Ngunit kung mismong kinatawan ng France ang nagsasabing wala pang malinaw na delivery timeline, nangangahulugan itong may mga hakbang na hindi pa tuluyang naayos sa likod ng proyekto. At dito pumapasok ang usapin ng pautang. Kapag may government-to-government financing o export credit, kailangang ayusin ang mga kondisyon ng pautang, garantiya, interes, repayment structure, at iba pang dokumento bago tuluyang gumalaw ang buong financing mechanism. Kaya posible na ang kontrata para sa mismong procurement ay mayroon na, ngunit ang financing arrangement ay hindi pa ganap na sarado. At kung hindi pa final ang financing, maaaring maapektuhan ang aktwal na pagsisimula ng produksyon. May isa pang mahalagang piraso, ang lokal na OCEA shipyard. Ito ang maaaring maging isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit hindi natin nakikita agad ang mga bangka. Ang proyekto ay hindi lamang tungkol sa pag-import ng 40 patrol craft mula France. May konsepto ng lokal na paggawa o shipbuilding capability na kailangang paghandaan. Hindi ito tulad ng pagbili ng sasakyan na maaari lamang ipadala sa Pilipinas kapag tapos na. Maaari itong magbigay ng bagong kakayahan sa paggawa at pag-aayos ng mga sasakyang dagat sa loob mismo ng bansa. Ang 40 patrol craft ay hindi lamang 40 bagong bangka. Para sa Coast Guard, maaari itong mga hulugan ng mas maraming unit na maaaring ilagay sa mga pangunahing ruta, pantalan, baybayin, at mga lugar na nangangailangan ng mabilis na pagtugon. Mas maraming patrol craft ang maaaring magbigay ng mas malawak na presensya sa dagat. Maaari itong gamitin sa maritime law enforcement, search and rescue, pagtugon sa insidente, at pagbabantay sa mga katubigan ng bansa. Pero may isang problema, habang naghihintay ang Pilipinas, nagpapatuloy ang mga hamon sa karagatan. Ang Coast Guard ay patuloy na gumagamit ng kasalukuyang fleet habang lumalaki ang pangangailangan para sa maritime presence. Kaya hindi sapat na sabihin na may kontrata na. Ang mas mahalagang tanong ay, kailan magsisimula ang aktwal na paggawa? Kailan darating ang unang unit? Ilan ang ihahatid bawat batch? Kailan magiging operational ang lokal na pasilidad? At kailan matatapos ang lahat ng 40? Sa puntong ito, dapat ding iwasan ang sobrang negatibong interpretasyon. Ang kawalan ng malinaw na timeline ay hindi nangangahulugang kanselado ang proyekto. Hindi rin ito automatikong nangangahulugan na may alitan sa pagitan ng Pilipinas at France. Sa katunayan, ang pagtalakay sa financing at lokal na pasilidad ay maaaring senyales na sinusubukang gawing mas malawak ang pakinabang ng proyekto kaysa simpleng pagbili lamang ng mga bangka. Ang tunay na sukatan ngayon ay transparency at progress. Dapat malaman ng publiko kung ano na ang status ng financing, ano ang napagkasunduan tungkol sa lokal na shipyard, kailan inaasahang magsisimula ang construction, at ano ang target na delivery schedule. At may isa pang bagay na dapat bantayan, ang epekto ng bagong mga patrol craft sa aktwal na operasyon ng Coast Guard. Kapag nagsimula nang dumating ang mga ito, hindi lamang bilang ng barko ang madaragdagan.
Kakailanganin ding magkaroon ng sapat na tauhan, training, maintenance, ekstrang pyesa, at pasilidad upang mapanatiling handa ang bawat unit. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang usapin ng lokal na paggawa. Kung magiging bahagi ng proyekto ang lokal na shipyard, maaaring mas mapadali sa hinaharap ang pag-aayos at pagpapanatili ng mga sasakyang dagat. Maaari rin itong lumikha ng karanasan para sa mga Pilipinong manggagawa at technician sa paggawa ng modernong patrol craft. Pero kailangan pa ring makita kung paano ito isasagawa. Dahil kung mananatiling hindi malinaw ang lokasyon ng shipyard at schedule ng produksyon, mahirap masukat kung gaano kabilis makikita ng Coast Guard ang aktwal na benepisyo ng proyekto. Dahil sa halagang 31.8 bilyong piso, karapat-dapat lamang na makita ng publiko ang malinaw na roadmap. Kung matagumpay ang proyektong ito, maaari ba itong maging pundasyon ng mas malawak na industriya ng paggawa at maintenance ng Coast Guard vessel sa Pilipinas? Maaari bang ang unang 40 patrol craft ay maging simula lamang ng mas maraming barkong itatayo mismo sa bansa? Iyan ang dahilan kung bakit hindi dapat tingnan ang pagkaantala bilang simpleng paghihintay sa mga bangka. Ang mas mahalaga ay kung ano ang ginagawa ng pamahalaan habang naghihintay. Kung inaayos ang financing, itinatayo ang pasilidad, sinasanay ang mga manggagawa, at inihahanda ang supply chain, maaaring may progreso kahit wala pang barkong nakikita sa pantalan. Pero kung buwan-buwan ay lumilipas ng walang malinaw na milestone, doon dapat magsimulang magtanong ng mas seryoso. Sa ngayon, ang pinakamakatarungang conclusion ay ito, hindi pa nawawala ang proyekto, ngunit hindi rin sapat ang pagkakaroon ng kontrata para masabing mabilis na itong umuusad. Ang 40 OCEA patrol craft ay mahalaga sa modernisasyon ng Coast Guard. Ngunit ang tunay na test ay hindi ang anunsyo, hindi ang halaga, at hindi lamang ang paglagda sa kontrata. Ang tunay na test ay ang unang bangkang lalabas sa linya ng produksyon, ang unang unit na darating sa Pilipinas, at ang araw na makikita natin ang buong 40 unit na aktwal nang nagbabantay sa ating karagatan. At hanggang wala pa ang mga yon, mananatili ang tanong, nasaan na ang 40 patrol boat? Kung gusto ninyo ng mas marami pang pagsusuri tungkol sa modernisasyon ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy, at Armed Forces of the Philippines, manatili sa channel na ito. E-like ang video, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para hindi ninyo mapalampas ang mga susunod na update. Dahil sa mga susunod na buwan, malalaman natin kung ang proyektong ito ay talagang mabagal lamang, o kung may mas malaking dahilan kung bakit hindi pa umaandar ang 40 bagong patrol craft.